Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Tricia. Bueno, basahin na natin ang liham ni Tricia. Dear Kuya Peles, isa lamang po ako sa mga suki ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programang sa radyo. Tuwing hapon, Kuya, lagi po akong nakaabang sa inyo. At kaya po ako lumiham dahil gusto ko rin pong humingi ng payo dahil sa aking problema. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Tricia, 25 taong gulang at isa pa po akong dalaga hanggang ngayon. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo sa akin. Oo nga ilang beses ko nang nasubukan. Sinabi ko naman sa'yo mag-practice ka muna bago mo ako harapin. Wala. Kahit na anong gawin ko talaga, hindi ako mananalo sa'yo. Ayaw mo kasing maniwala sa akin Sino bang nagturo sa'yo ng billiard? Wala, sa panunood lang. Ibig mong sabihin, natuto ka lang sa panonood mo? Bakit? Ayaw mong maniwala sa akin? Hindi naman. Parang hindi ako makapaniwala kasi. O, gusto mo pa? Isa pa? Hindi na. Hindi rin lang ako mananalo sa'yo. Magpaturo ka muna bago ka humarap sa akin kasi. Oo nga mukhang marami pa akong kakainin bigas bago kita talunin. Talaga? Kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo talaga sa akin kahit kailan. Ayan mo. At magpa-practice akong mabuti para matalo kita. Kailan pa kaya yan? Maghintay ka lang. Tatalunin din kita sa kama. Anong sabi ba? Ha? Wala. Ang sabi ko, umuwi na tayo. Baka hinahanap ka na sa inyo. Ay, talagang matigas ang ulo ng babaeng yun. Hindi na niya ako pinakinggan sa mga sinasabi ko sa kanya. Saan na naman kaya nagpuntang babaeng kanina pa Nawala siya. Oh, salamat at dumating na siya. Hoy, saan ka na naman ba nanggaling ha, Tricia? Ha? Diyan lang po sa may bilyaran ni Tay. Bakit po ba ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, na huwag kang pupunta doon, sa bilyaran, kasi puro mga lalaking nandun. Bakit po ba Tay? Lalaki naman ako Tingnan niyo. Ano sinasabi mo? Babae ka. Huwag mo lang ipilit sa sarili mo na lalaki ka dahil babae ka. Tay, kahit na babae ako, lalaki naman ang damdamin Oy. ko. Para sabihin ko sa'yo, dalawa lang ang nilikha ng Diyos sa mundong ito. Lalaki at babae lang. Tanda mo yan. Di naman. Ito na kasi yung nakasanayan ko Kaya hanggat maaga pa, baguhin mo na yung sarili mo. Naiintindihan mo? Narinig ko kayong mag-ama sa usapan ninyo. Totoo naman nagsinasabi ng itay mo, anak. Wala po akong magagawa, Inay. Sadyang ganito ang pagkatao ko lalaki ang damdamin ko Ay, nako. Ang ibig mong sabihin, hindi mo masusundin ang itay mo. Susubukan ko po. Naku, anak, huwag mong subukan. Gawin mo. Dahil babae ka naman talaga. Aminin mo ba o hindi, babae ka. Ang hirap kasi sa inyo
Hindi niyo ako naiintindihan. Naintindihan kita, anak. Kaya lang, baka magsisi ka lang sa bandang huli. Chang, si Tricia, nandito po ba siya? Ay, nandiyan at nagbibihis. Halika, pasok ka muna dito. Maupo ka. At hintay mo na lang siya dyan. Salamat po. Saan ba kayo pupuntang dalawa, ha? Magbo-birthday kasi yung isang kaibigan namin ni Casey, Chang. Ay, pasalamat ka. At pumayag siya na sumama sa iyo. Dati-rati, hindi yan sumasama. Wow! Ang ganda mo naman, pinsan! Sa suot mo, napakaganda mo! Sa yung suot na blouse. Bagay ba ito sa akin? Ito, inay? Bagay ba sa akin? Tingnan niyo nga. Ganyan ang gusto ko, anak. Para hindi na magalit sa iyo ang itay mo. Ay, bagay na bagay pala sa iyo magsuot ng blouse eh. Kaso inay, para akong naiirita sa suot kong to. Ewan ko ba sa pinsan kong ito? Maganda naman siya eh. Sana, tuloy na ang pagbabago niya. Oh, anong sabi ni Renard? Napinsan ko. Ewan ko ba yan sa mokong na yan? Sabi niya, dadalaw siya dito sa bahay. Naku, pinsan. Baka magalit si Chang yan eh. Hindi naman siguro. Kakikilala lang ni Reynan sa iyo, di ba? Mapilit nadalawin ako sa bahay. Anong magagawa ko? Ano bang nakain ng Renard na yun? Nabighani yata sa ganda mo ah. Hindi naman siguro, pinsan. Ikaw kasi, kapag nakadamit babae ka, talagang lumilitaw ang ganda mo. Binola mo naman ako. Hindi, talagang maganda ka, insan. Ayoko nga magsuot nito para ako naiirita. Sige, umuwi na tayo. At titingnan natin kung dadalaw nga siya sa'yo. May pinuntahan kaming birthday kuya ni Casey at doon ko nakilala ang lalaking parang nagpatibok ng puso ko. Nagbibiro lang kami noon dahil gusto niya na dalawin niya ako sa bahay, pero nag-aalangan ako at tinuto naman pala niya na ako'y dalawin niya sa aming bahay kuya. At ngayon, siguro naman, niniwala ka na hindi ako nagbibiro sa iyo. Na dalawin kita dito sa bahay ninyo. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Trisha, may nobyo ka na ba? Nobyo ka mo? Ba't natawa ka? May nakakatabab doon sa sinabi ko sa iyo? Wala naman. Pero alam mo, gayon lang nangyari ito sa tanang buhay ko. Bakit naman? Alam mo, tatapin na kita. Dati kasi akong tomboy. Sinubukan kong baguhin ang sarili ko. Hindi naman ako naniniwala dyan sa sinasabi mo eh. Ayaw mo maniwala? Tanungin mo si Casey na pinsan ko para maniwala ka sa Huwag sinasabi ko. na. Kahit na tumboy ka man o ano ka man. Basta, gusto kita. Gusto kita. Yun lang, Trisha.
sino ba yung galing dito ng lalaki kahapon ha, Benji? Nanliligaw yata sa anak natin. Eh di mabuti. Para wala na akong problema. Eh, sana nga, tuloy-tuloy na ang pagbabago ng anak natin. Nag-aalala ko sa kanya. Abay, nag-iisang anak natin siya, tapos isa palang tumboy. Paano tayo magkakaapo niyan sa kanya? Eh, ngayon, wala ka nang dapat ipangamba. Abay, siyempre, dahil may nanliligaw na sa kanya. At sigurado ako na tuloy-tuloy na ang pagbabago niya. Mukhang mabait naman yung lalaki yun na nanliligaw sa kanya niya galing dito kahapon. Mukha nga, Lucio. Gusto ko na rin siya para sa ating anak. Ako rin, Berje. Kaya kung magkakagustuhan silang dalawa dapat magpakasal na silang dalawa. Ah, Lucio! Ay, para makasigurado na ako talaga na hindi na babalik sa pagkatumboy ang anak mong si Tricia. Anak, magkasintahan na pala kayo ni Renald. Opo, itay. Bakit po? Ang gusto ko sana, anak, sa lalong madaling panahon, magpakasal na kayong dalawa. Tay naman! Parang ang bilis-bilis yata. Anak, doon din naman ang tugol yan sa pagpapakasal, hindi ba? Kaso nga, ayaw ko pang magpakasal. Bakit nga? Mag-enjoy muna ako sa pagkadalaga ko, itay. Anak, matanda na kami ng inay mo. Gusto na namin magkaroon ng apo sa'yo Kaya ang gusto sana namin mag-asawa ka na. Ay naman, darating din tayo dyan. Huwag kayong magmadali. Mako, kailan pa kaya yan, anak? Kung uugol-ugol na kami ng inay mo. Siyempre, kikilala ko pa lamang si Reynard. Ang bilis naman ng panahon. Kasalagad. Masyado namang mabilis yan, itay. Anak, gaya lang sinabi ko, gusto na namin ng inay mong magkapo. Hayaan nyo, itay. Darating tayo dyan. Huwag kayong mag-alala. Inay, siya ba yung sinasabi ninyo na anak ng kumari nyo, no? Galing ng ibang bansa? Oo, anak. Bakit? Ang ganda pala niya, inay. Ay, siyempre naman. Anak ng kumari ko, kaya maganda. Lahi yata sila nagmagaganda. Inay, pwede ba tayong dumalaw sa kanila? Ha? Anong ibig mo sabihin, anak? Dumalaw naman tayo sa bahay ng kumari nyo. Sige na po. Bakit ba? Anong kukunin natin doon? Basta gusto ko lang makita ang anak ng kumari ninyo. Nako, Tricia, baka iba na yan, ha? Inay, nagagandahan kasi ako sa anak niya Anong ibig mong sabihin? Basta, gusto ko siyang makita. Ang ganda niya talaga. Ha? Mukhang bumalik na naman yata ang pagkatumboy ng anak natin. Nay, Delikado ito. Sinasabi ba kayo? Sige na, inay. Pumunta na tayo sa bahay ng kumari nyo para makilala ko ang dalaga nila. Ha? Tricia! Nung nakita ko, kuya, ang inaanak ni inay na napakaganda. Para bang bumabalik, kuya, ang pagkatumboy ko. Para bang nagkakagusto na naman ulit ako, kuya, sa babae. Nalilito ako, kuya, kung anong gagawin ko. Hindi ko alam, kuya. Kapag nagkikita kami ng nobyo ko, parang wala na. Wala na akong nararamdaman sa kanya.
At iba ang nararamdaman ko sa aking sarili. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dahil gulong-gulo ang isip ko ngayon. Nagkakagusto ako sa babae at lalaki. Pero mas nagugustuhan ko ang mga babaeng magaganda. Ano po bang dapat kong gawin, kuya? Sana po mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Tricia. Alam mo, Tricia, abay, natatawa naman ako dito sa problema mo. Abay, hindi ko rin maintindihan o hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo eh. Ha? Bagamat may mga ganitong klase ng kaso, nagkakagusto ka sa tulad mong babae, pero umiibig ka rin sa lalaki. Ganon din yung lalaki. Nagkakagusto sa kapwa lalaki, pero nagkakagusto rin sa babae. Yan ang hindi natin kayang ipaliwanag dito. Bagamat may mga na-encounter tarong ganyan, marami naman ganyan kasi. Pero mas nakakahiya yung nagsasama, yung lalaki at babae sa babae. Tricia, nasubukan mo lang magbago eh. Nasubukan mo lang binago yung sarili mo. Dapat sana tuloy-tuloy mo na yan eh. Dedmahin mo na yung mga nakikita mong magaganda, mga katulad mo yun na babae. Ha? Hindi pwede kasi babae ka, babae ang nagugustuhan mo. Tingnan mo na lamang yung mga example na lang sa mga celebrity. Bagamat ang pakakilala nila sa kanilang sarili talagang bakla sila, nagkakaroon ng pamilya. May mga anak yan. Siguro hindi mo na naabutan si Tita Swarding, yung sikat na celebrity natin sa radyo at sa pelikula. Abay, may mga anak yan. Hindi nila kinahiya. Bagamat may puso rin silang babae, pero tingnan mo, nagkapamilya, Ogie Diaz. Yan ang mga example. Nagkaroon sila ng pamilya. Bakit ikaw, babae ka? Paano pag tumanda ka? Sinong makakasama mo? Hindi naman lagi nandyan na yung mga bagulong dahil matanda na sila. Siyempre, ikaw yung maiiwan. Sila hindi mahirap magbago. Isipin mo na lamang. Yan ang isaksak mo sa utak mo, babae ka. Baguhin mo yung sarili mo, nasubukan mo na magbago, bakit hindi mo natuloy-tuloy yan? Kagaya ng sinabi ng mga magulang mo, gusto nila magkapamilya ka. Gusto na nilang makita yung apo nila sa'yo. Bakit ka pa nagbago ng isip na naman? Alisin mo na yan, Tricia. Sa palagay ko, mas maganda siguro kung mag-focus ka na lang sa trabaho at yung sarili mo. Yun ang tuloy-tuloy na baguhin mo. Na babae ka. Babae ka, Tricia. Yan ang itanim mo niyan sa isip mo. Huwag mong isipin yung mga babae na yan. Isipin mo yung magiging kinabukasan ng pamilya mo kung nagkapamilya ka, magkaanak ka. Mas matutuwa pa yung magulang mo siguro kung talagang magkakapamilya ka na. Hindi yung kapag nakakita ka ng maganda nagbabago yun. May mga ganyan talaga, pero labanan mo yan. Pilitin mong labanan yan, Tricia. At alam ko na mangingibabaw pa rin ang pusong babae sa iyo. Bueno, yun na lang siguro masasabi ko sa iyo, Tricia. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.